Huli ko kung isi-share sa inyo. 1 John 5:20. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Paibig mo na namin. Papasalamat ang aming mga puso, aming Ama, dahil binigyan mo kami uli ng pagkakataon upang kami ay makapag-aral ng inyong salita. Pagharian mo po kami, Panginoon, dahil sa aming sarili. Wala po kami magagawa. Buksan mo aming puso at kaisipan sa mga salitang ito na aming binasa. Nakita namin mas malinaw pa ang aming posisyon bilang mga tinawag ng Diyos. Aming tinitiwala ang kabuuan ng pag-aaral na ito. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam mo rin kung saan kami at kung ano nga aming sitwasyon. Minsan sa buhay. Makilala po namin na ang Diyos namin ay sapat. At ang Diyos namin ay tiyak sa kanyang ginagawa. Itaas mo ang antas namin pananampalataya. Minasampanawa ang pakikinig namin ng iyong salita. May magkatid sa amin ng kalayaan sa pangalan ni Jesus. Aking Ama, tulungan mo rin ako sa aking pagbabahagi. Ako'y nagpapakumbaba sa inyo. Please, Lord, give me the strength. Ibigay mo sa akin ang kalakasan. At the same time, tulungan mo akong mahiyatid ang inyong salita. Speaking on your behalf. Na ako'y nagsasalita na kinakatawan mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito muli. Sumain niyo ang aming pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong title ay The Gift of Understanding. Rose, natatanda mo ba? Na-share ko na ba ito dito? Di ba? Itong 1 John 5:20. Ganito ba yung title? There. Okay. Ganito ba? So, January 11 tayo ngayon, 2026. Bibisita ba tayo? First time kong bibisita tayo. Okay po. Hindi ko alam kung Tagalog or Kapampangan. Tagalog po kayo. Sige po. Pero naintindihan niyo yung Kapampangan. Hindi masyado. So, kaya niyo akong pagpasensyahan ko. Kayo po si Peregrino. Welcome po. First time niyo po. Side life? Nice. Doon po kayo. So, it's like... Dito po? Kayo nag-invite sa kanya. So, pero Tagalog kayo, ha? Sige po. Siyempre po, pag sinabing Christians, paano nyo tinatanaw ang 2026? Ano ang plano nyo?
Okay? Siyempre, nagsasalita tayo ng gano'n, di ba? 2026. It's supposed to be, nakita nyo sa Bible, pag tinignan niyo, hindi sapat yung nabubuhay lang tayo, humihinga, kumakain, at nag-i-exist sa mundong ito. Hindi sapat yun. Alam nyo, binigyan tayo ng Diyos ng buhay, kailangan itong magkaroon ng layunin at pakay. The life and purpose. Buli sabihin ni, ano ba yung ating tinatahak o magiging direksyon? Ano yung ating iniisip this 2026? Importante yun. Okay? Ang isang tao na wala siyang iniisip, kundi kumain, matulog, magtrabaho, tiyak yun, pupunta ng impyerno. Nagulat kayo, no? Sa akin sinasabi, it's supposed, dapat talaga tayo na sumunod sa Panginoon. At kapag tayo sumusunod sa Panginoon, bibigyan niya ng direksyon yung buhay natin at mabubuhay tayo ng may kabuluhang buhay. Now, binasa ko sa inyo kanina, okay? Itong ating talata. Alam niyo naman ang ating asal, estilo sa pulpitong ito. Hindi lang natin binabasa, kundi pinapaliwanag natin mismo yung salita ng Panginoon. Hindi tayo dapat mangapa. Kung tayo mga Kristiyano sa daigdig na ito, okay? Dapat alam natin, sinasabi natin, nagkaroon tayo ng katiyakan. Note this word. At alam natin. Sabihin, ang Kristiyano, hindi siya sumatsamba. Hindi siya sumusuntok sa hangin. Like this 2026, although hindi natin alam ang mangyayari sa 2026, pero nakatitiyak tayo dahil sa ating relasyon sa Diyos. Okay, yung iba, sasabihin nila may New Year's resolution sa taong ito. Ang plano ko ay mag-abroad, mag-asawa, ganito yung gagawin ko. Iba-iba yung ating posibleng maging tanawin sa buhay. Kaliguran ko kapatid, magsalita ko kayo kanini as a Christian, bilang Kristiyano. Iba ang pananaw ng hindi Kristiyano sa Kristiyano. Please note that kapag tayo ay totoong mananampalataya, ang magiging pananaw natin iba sa pananaw ng mga hindi mananampalataya. Kasi kung kapareho natin pananaw ang hindi Kristiyano sa atin, then hindi tayo Christian. May sila reverence. Kasi in Kristiyano, atin niyang relasyon kay Diyos. That's the point. Ang trahedya ng mundo, ng sanlibutan, ng babae at lalaki na bubuhay sa mundong ito, bakit sila tragedy? Dahil sa relasyon sa Diyos, wala yun. Hindi alam ng hindi mananampalataya ang galaw niya sa buhay dahil walang liwanag na nasa kanya. Note this word, the gift of understanding. Balikan natin yung talata para maintindihan niyo yung aking sinasabi. At alam natin, sino yung natin? Christians. Okay? Ang Kristiyano, tiyak. Note that. Ang Kristiyano, tiyak. Yan ang sikreto ng buhay ng Kristiyan. Alam niya kung sino ang tumawag sa kanya. Alam niya kung sino ang kanyang pinaniniwalaan. That is the secret in life. Hindi ka nangangapa, hindi ka tsumatsamba, hindi ka nag-aalaswerte, manas. Madalas kayo sasabihin kayo, huling elementary ko ba, sikat na itang katang kay sira-sira, whatever will be. Hindi pang Kristiyanong kakanta yun. Okay? Inuulit ko, ang buhay natin, hindi siya tsinatsamba, hindi siya sinusuntok sa hangin, kasi we know
at alam natin na nabarito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa. Now, ano ang ibinigay ng Diyos higit sa lahat sa Kristiyano? Material blessings. Malito. Hindi ang unang ibinigay sa inyo. Inulog tayo yung una. Yung unang binigay ng Diyos sa isang Kristiyano is understanding. Ano yung understanding? Pagka-unawa. Ang kaibahan ng hindi Kristiyano sa Kristiyano, ang hindi Kristiyano, hindi niya naiintindihan. Hindi niya naunawaan. Huminga siya, kumakain, matulog, hanggang sa mamatay. Then judgment. Pero ang Kristiyano, i-elaborate ito, i-expound ito siguro, God willing, by next Sunday. Yung sikreto na yung Kristiyano, yung Holy Spirit. Yan ang ibig sabihin ng understanding. Pero hindi ko muna papasyalan yun. Hindi muna ako pupunta doon. Concentrate ako dito sa akin. Pwede ko share kasi ang higli ng oras eh. Ganun di sa Betis, galing ako sa Betis kanina. May meeting sana kanya, kaya habol ako ng habol sa oras. May clear ng oras. Kaya gagawin ko itong dalawang pag-aaral. Part 1 siguro ngayon, may biyaya ng Panginoon. Susunod yung 2. Pero para hindi kayo mawala, pag sinabing understanding ng Kristiyano, yung sikreto yan yung Holy Spirit. Kasi po, kaya tama po, gawain kasalpantaya ng Kristiyano, wala yung pagmubi, yung Holy Spirit. Ano mo man naiintindihan yung sermon, wala yung Holy Spirit kayo. You cannot. Hindi ka pwedeng mag-pray kung wala yung Holy Spirit. Kaya nga maraming Kristiyano sa pangalan, napakababaw sa kanilang pananampalataya. Hindi alam kung ano ang minasahe ng Diyos sa kanilang puso. Nangangapa sila. Why? The Holy Spirit. Sasabihin naman, hindi ko alam kung nangyusap sa akin ng Diyos o hindi, kung saan ako naroon. Yan ang problema mo, yung Holy Spirit. Hindi ka marunong mag-pray. Ang babaw mo. Hindi mo pagtagumpayan ang kasalanan mo sa buhay. Why that? Kailangan yung Holy Spirit. You see? Tapos yung magkabi, alam yung Holy Spirit. God. Sabihan kayo nung niligaw. Bago naging pastor, bago ninong pastor, then yung muna na mag-pray mo sa lesa. I know God. I know God. Kaya nga, nag-aaral tayo, nagpipray tayo, para sa ganun matuto tayo manalangin. Pero nga, sinasabi ko, hindi tayo mabubuhay ng may tagumpay spiritual kung wala ang Holy Spirit. Kaya nga, yung understanding, dyan babagsak yan. Halimbawa, ano po yung ibig sabihin ng understanding? Paano maunawaan yun? The Holy Spirit. Born again din tayo. Sinabi yung born again, born of the Spirit, born of God. So, hindi ako nagtataka kung ang buhay natin talagang spiritual laban. Labanan talaga yan. Kasi nga, dito tinawag yung Christian. Tinawag ang Kristiyano para makipaglaban, makipagdigma sa daigdig na ito. Why? Kasi binigyan siya ng pangunawa. You remember, nung binigyan natin, hindi ko lang maituloy ngayon kasi January siguro, may buhay pa siguro, February, babalikan natin yung spiritual battle or conflict. Okay? Yes, tayo ay nasa mundong ito. Alam natin yun, nag-i-exist tayo. Kaya lang, ibahin nyo ang sarili nyo kapag tayo ay mga mananampala. Kaya, tinawag ka to fight, not to play. This world is not a playground. This world is a battlefield, battleground. Naintindihan niyo yun? Ang Kristiyano na mundong ito, tinatagalog ko, tinawag siya para, hindi para maglaro, hindi upang makipaglaban. Naalala nyo, Ephesians chapter 6, 11 to 12. Ano sabi doon? Isuot ninyo ang buong baluting pandigma ng Diyos. Sabagat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. So, paano ko tinatanaw ang 2026? 2026, labanan na naman.
Kung ano yung 2025, ganun din sa 2026. Ayoko lang ulitin yung mga kabiguan ko ng 2025. Gusto ko sa 2026, lalo ko pa siyang nakilala. Lalo pang maging malinaw sa akin at tinawag ko ng Panginoon. Malagwat salita, kayong Kapampangan. In Kristiyano, may ahos siya kayong spiritual view. Huwag kang gagaya sa isang tao makasanlibutan kasi ang pananaw niyan, iba sa pananaw mo. Why? Ano yung dahilan? Kasi meron kang unawa na ibinigay ng Diyos. Did you catch that? Ikuway na? Yes, nabubuhay tayo sa mundong ito. Kasi sabi ko kaya yung mga estudyante kayo, mag-aaral yung masalas eh. Yung mga nagtatrabaho, pagigay niyo, gusto niyo ma-promote, mag-promote kayo. Ano yung plano? Pagawa kayo ng bahay, mag-upload kayo. Wala nang mahirap, wala nang masama doon. Kaya lang, huwag mong kalilimutan, ang pananaw mo ay lagi meron ng tinatawag na spiritual view. I tell you why. Buksan natin ang 1 John 5:20. Sa akin, ano yan ha? Sa akin, classic na talata, prominent na talata. Para sa akin, talatang ito, maikli lang. Notice, 19. Yeah, sana po ang intindihan niya eh. Oitado naman, alright, certainty na naman, tiyak na naman. Yan ang sinasabi ng John. Alam natin na tayo'y sa Diyos. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Alam natin na tayo'y sa Diyos. May distinction yan. Ano yung muli sabihin ito? Sanlibutan hindi sa Diyos. Ang sanlibutan, walang relasyon sa Diyos. Kaya walang pangunawa. Sila'y nabubuhay, kumakain, matulog, hindi nila pinaghahandaan ang isang bagay na darating sa daigdig na ito. Pero hindi ganyan ng Kristiyano. Ang Kristiyano, meron siyang gift of understanding. Naiintindihan niya, naunawaan niya ang mga bagay na hindi naunawaan ng sanlibutan. That is why we are of God and the whole world, see, the whole world, what? Anong mundong ito? Is under the power of the evil one. Dahil lalaki, babae, kanya ngiti, pagharihan mo ng kasalanan. That's why hindi ka pwedeng magiging maligayang totoo sa mundong ito dahil ang mundong ito ay balot ng kasalanan. Naintindihan niya, erabalo rin kanya ito yan. Hindi alam ng salibutan yan. Why? Dahil wala silang pangunawa. Galing sa Diyos. Pero hindi na ko dati. Lasing ko dati. Ang saya ko, palakad ko daw, at ko Manila, dahil yung Vulcan bago ko. Lagalag ko dati, ang saya ko dati, mga bagay. Nakakaya lang sabihin yung iba, pero ang saya ko dati is, dito lang soba. Bakit? Ala ko din understanding eh. Hindi ko nga naunawaan eh. Gano'n. Ako relasyon kay Diyos. Hindi ko kilala ang Diyos. Ang alam ko lang, kumain, matulog, mamatay. Kaya ba yung mangarap ko itong panahon na ito? Kaya nga, ito yung gusto kong kurso. Dito sa school na ito, dito ko papasok. Yan ang pangarap ko. Ito yung pinakamagaling sa kurso ko, dito ako papasok. Kasi mangarap ka eh. Pero hanggang doon lang. Why? Wala akong understanding. Subalit yung Kristiyano ko, yes. Itong 2026, pagkakataon ko ito. Para saan? Wala akong pamakilala. Tumawag sa akin. Yung kakalinguan. Yung kakalinguan. Is sure. Tingnan niyo ko? Maikli ba buhay? Yes. Kung maikli buhay ko, buhay niyo, gusto kong malaman ang daang tungo sa langit. Yun ang direksyon. Hindi yung, sabi nga ng Bible, munta ko kayo, munta pag mga lakal ko kayo, miswerte ko kayo. Analing Santiago chapter 4:13. Anong sabi ni Santiago? Ano ba buhay mo?
Ang buhay mo ay parang usok. Biglang-biglang lumilitaw, biglang-biglang nawawala. What is your life? Or value mo. Halimbawa, mangarap ka. Marami kang plano sa buhay. Sasabihin ng Bible sa'yo, ba't mo alam na aabot ka po bukas? Sabihin mo na lang kung loloobin ng Panginoon. Why? Maikli ang buhay. Ano ibig sabihin nun? Kung maikli ang buhay, dapat mo isipin, maunawaan na tiyak ang pagpasok mo sa buhay. Sabi ni Jesus Christ, sa makipot na pintuan kayo pumasok. Huwag sa malawang. Sapagkat ang pintuang makipot ay patungo sa buhay. Subalit ang malapad ng pintuan, ano ba yung malapad? Yung easy, yung masaya, ay papunta sa kapahamakan. At yun ang lakad ng sanlibutan. Kaya po, alam natin tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ngayon, sabihin sa akin, bakit ang buhay ng Kristiyano ay spiritual na labanan? Hindi ablo kasi eh. Bakit may labanan ako sa mundong ito? Because of the devil. Because of Satan. Spiritual conflict ito. So 2026, kung bahala ang plano. Sige, bahala ka ang plano. Pero anong Kristiyano, mong kakaliwan, labanan niya pa mo rin yan. Maraming pagsubok, maraming trials, maraming dagok, marami kang kakarapin sa buhay to test your faith. But rejoice, for I have overcome the world. Sabi ni Jesus Christ. Okay? Ayaw mo bang makilala ang Panginoon 2026? Gusto ko naman managumpay. Gusto ko naman maranasan kung ibig sabihin ng manalangin. Ano sikreto lang? The Holy Spirit. Magawa. Nung wala yung Holy Spirit. That is the tragedy. Ang trahedya ng daigdig, alam mo bakit? Ganito yung mundo. Ang relasyon kay Diyos. Kaya hindi nila naiintindihan. Meron ka rin delegadong laging sasabihin ka rin, kumusta ka? Okay ko mo? Ka okay. That's the point. All is well. I'm good. Okay. Pero pag sinabi ng Bible, hanggat wala ka sa tamang relasyon sa Diyos, hindi ka okay. Totoo ba yung sinasabi ni Jesus Christ? Ngayon, alam ko ito paulit-ulit. Kaya lang, kasi nag-aaral tayo, gusto kong muli niyong maintindihan. Inulit yun. Kabalo yung Malyarican 2026. Kaya lang, ang tanging alam ko ay nasa Diyos ako. At naunawaan ko kung bakit ako nasa mundong ito. Importante yun. Okay? Ito yung sikreto na rin Kristiyano. Ngayon, puntahan natin, papasyalan natin muli ang Lucas. Tignan natin yung 17. Alam mo, gas-gas na ito. Pero kayo magsawa. Bakit? Kasi ito yung mukha ng panahon natin. So, magkaroon tayo ng discernment. Be wise. Buklat na rin yata ang spiritual. Kasi nga, ang isang bagay na sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating, nakala mabigla. Maraming mabibigla. At ayaw ko ng gano'n. Okay? So, bakit hindi tayo mabibigla dapat? Meron ko bang unawa? Meron sa Diyos. Okay. Itong babasahin ko, madalas, sentro dito, yung pagbabalik ni Jesus Christ. Manwala kayong dating yung pasbay Jesus Christ. Aapak siyang muli dito sa lupa, ang Panginoong Jesucristo. Yeah, nakikita na natin ang daigdig ngayon. Confused na kaya leaders. Naghahanap sila ng talagang astig na leader ng daigdig. Dating yung Antikristo kanya na. Balay lang.
Di ko lang alam kung kailan yun. Peter, hindi ka confused yung ganyan ito eh. In crisis tamo, alos leaders. Ngayon yung Pilipinas, mga galing-galing leader na, pero ano na dadala yung bansa? Saan dinala ang Pilipinas mga politiko? Politiko sila, hindi sila professional eh. Di ba magagaling yan? Budang, ano ka rin dadala yung bansa? Ngayon at ibang direction yung bansa ngayon, oh boy. Hindi ako namimintas, kaya lang, magkakaroon ng crisis talaga sa leadership. Even in America. In culmination na nila, papunta tayo ng crisis. Kasi matutupad talagang kasulatan. Hindi kayo naniniwala sa 666? Kung wala, ibuli na sabihin ng Kristo, mangyayari lahat dyan. Gusto nangyayari yan. Sa daigdig ngayon, ano yung uso? False religion. Dakala Kristiyano, 98% hindi sila makalangit, hindi makalupa. Hindi, ako nagsasalita sa inyo ng totoo. 98% yung mga professing Christians, hindi sila spiritual. They are living. So, tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Buksan niyo yung Bible. Remember, my topic is the gift of understanding. Kaya salamat po sa Diyos, binornagyan ako eh. Sana kayo din. Bakit? Siyempre, hindi mo makikita talaga yung kaharian ng Diyos pag hindi kayo pinanganak na muli eh. Yun, anong kaugnayan nito sa ating topic? Maikli lang to, kasi dito lang ako. Pero gusto ko maintindihan ninyo, kahit native na sa ating mabasa. Okay. Kailan dadating ang kaharian ng Diyos? Dadating ba? Of course, yes. Kailan siya darating? Concern kayo ka rin? Siyempre, tinatanong natin yun, kailan darating ang Panginoon? Kailan darating ang kaharian ng Diyos? Kailan mag-ahari ang Panginoon sa daigdig? Kailan matutupad? Yung sinasabi ng Bible. It's supposed to be, yan lang talaga yung puso ng isang mananampalataya. Ang kaharian ng Panginoon. Dahil nga, inulit ko, kasi ating relasyon kay Diyos. We are of God. Naintindihan niyo, we are of God. And the whole world lies under the power of the evil. Ay, intindihan ko niya yun yung isang libutan, kapilan mo na ako maging masaya ka sa libutan. Bakit? Yung kasalanan sa pwede. Men and women governed by sin. Naintindihan yun. Ayaw tumira sa daigdig na ito. Ayaw ko tumira sa daigdig ito. Kaya kung nangarap pwede. Why? This world, the whole world lies under the power of the evil one. Sabihin ba rin, lahat ng tao ay pinag-aarian ng sin. Kaya kung masaya ka rin pamilya ko nung yan na Christian. Okay, masaya kayo. Of course, gusto nyo maligtas din sila. Gusto mo makakilala sila. Hindi mo ba? Pero sabihin ko sa inyo, hindi ko pinapangarap na tumira ng pangmatagalan sa daigdig na ito. Why? Ito, ulit again. The whole world is under the power of the evil one. Spiritual yan. Yan, naintindihan niya Christian. Wala kasi siyang understanding. Bakit? O bakit? Wala yung Holy Spirit kaya. 2026 Lord, salamat, 2026, mabigay pa. Pagkakataon nito. Kung magtaka, at labanan, talaga labanan hindi ang kasalpantayanan, conflict talaga yan. Ayan o. Huwag ka lang magtaka, bakit ang buhay Kristiyano, napakahirap maging spiritual. Conflict, napakahirap magpakabanal, napakahirap maging makalangit, napakahirap mabuhay sa pagiging, napakahirap. Apart from me, you can do nothing. Kung magawa, magalang, malagwa ako, di, balo ko yung strong, galiw. Balo ning pastor, alam man mag-pray din yung Bruno. Alam ko panalangin. Kapag nabiyala siguro ng TV, yan pong YouTube.
mong gadget. Pero prayerly, ito bilitan. Kanya itong yan o sasabihan ko yun, the whole world. Ngayon, tingnan natin ang Bible. 2,000 years ago, mula 2,000 years ago, sinabi ni Jesus Christ. Tingnan natin ang Luke chapter 17. Ito nagkakamali, binasa namin ito last Sunday. Sabi ng 24. Itong 24 na ito second coming na to. Okay? Bagay naman, kaya plano ng Diyos, nirino. Sa arkitekto yung Diyos yung arkitekto ng universe Sa kanya tapos na. Ano yun? Dumating na si Christ sa second coming. Sa atin hindi pa. Pero sa kanya dumating na. Ito yung 24. Sabagad kung paano ang kidlat ay gumigislap at ipinaliliwanag ang langit mula sa isang panig hanggang sa kabila, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang araw. Kailan yan? Second coming. Ano yung second coming? Yun, glory. Talagang pagdating ni Kristo sa second coming, wala nang kahirapan. Ay, tingin nyo ko, talagang makasulat yan. Para siyang kinaliwanag, walang biyan, walang mamatay, wala nang tatanda, wala nang magkakasakit. Walang kasakit. Darating yung araw na yon. Now, hindi ka ba natutuwa? Pero ito yung nangyari. To 25. Ganyan po. Subalit, kailangan ko na siyang mag-usap. Bilang dahil ito. Nangyari na ba yan? Yes, the first coming, hindi ba nagdusa siya? Importante. Kasi yung problema na ng Diyos kaya tao, I said that you travel. Ang problema ng Diyos sa tao is sin. S-I-N. Sin. Sinolba ng Diyos yun. Yes, tapos na yun. Tapos na yun. Nagdusa siya. Itinakbil ba siya? Oh, yes. Ngayon, sinasabi yung second coming, yan ang center. Okay? Kailan ka darating? Okay? Hindi niya sinabi kung kailan siya darating. I know that. Naunawaan ko yun. Pero darating siya na parang magnanakaw. Ibig sabihin nun, kung hindi ka naghahanda, hindi ka sasama. Be sure, naka-ready ka. Bakit ka mag-ready? Ating-kaping understanding yan. Yung taong walang pang-unawa, babaliwalayin nito. Siya magpapatuloy sa kanyang common interest sa buhay. Hindi yung kanyang kaya. Why? Wala yung understanding. Pero yung Kristiyano, it's supposed to be alerto yun. Okay, para kang si Raul dito sa mundong ito. Kaya nga, aliwanag nga, aliwa. Okay, tama paglaban. Naroon sila ng Jesus Christ. Kini, 26. Linaw nito. Kung paano ang mangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Mauulit yung kasaysayan. In tao, alayang pamiyaliwa, 6,000 years ago. Mauulit lang. Mauulit ang kasaysayan. Kung ano nangyari kay Noe, ganun ang mangyayari sa anak ng tao. Ano ibig sabihin nun? Mauulit ang kasaysayan. History repeats itself. Okay. Sa pulpito ito, hindi natin pinipreach na alam natin darating si Christ kung kailan. Hindi ko alam. Maaaring mamaya, bukas, next year, 100 years pa, hindi ko alam. Kaya lang, ang tanging sinabi ng Bible, inconditionaling panahon. Bago siya dumating. Ito raw ang magiging ugali ng tao. Tingnan nyo, baka kayo ito Tingnan nyo. Okay?
Dahil, inaungusap dito. Okay, inulit ko. Mauulit yung kasay. Sayang. Narisada. Antini ring tao, katong panahon ng Noe, bago gunamin ng Diyos ang daigdig. Okay, now, paano ang nangyayari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Diyan tayo muna. Naniniwala kayo kay Noe? Naniniwala kayo doon? Okay. Saan siya matatagpuan? Sa New Testament, sa Old Testament? Oh. Yes. Familiar ba kayo kay Noe? Sino siya? Well, siya lang naman yung natagpuan ng Diyos na matuwid nung panahon niya. Okay. Ano ba yung panahon ni Noe? Oh boy. Basahin yung chapter 6 ng Genesis. Ano nakikita ng Diyos sa daigdig? Sabi ng Bible, the whole earth was corrupt in God's sight. Naintindihan niyo yun? Nakita ng Diyos ang buong daigdig ay bulok. Corrupt. Saan ba saan madumi ang tao? Isip. Yung tao yung pinakamarinat na isip. Ba, nangisipan nyo ka na ako, nangisipan nyo ka na, nangisipan nyo ka na. Madumi ang tao sa isip. Kaya nga, pag naging Kristiyano ka, may gagawin ng Diyos sa isip mo. You will renew your mind. Ba, nangisipan nyo eh. Maninit yung tayo isip. Basta yung Genesis, ikit na yan yung gano'n, walang ibang iniisip ang tao, hindi kasamaan. Ano yung kasamaan? Kaya itong panahon na ito, tanda kayo dito ka-background. Approximately, ang mga tao ng panahon na yon ay umaabot ng 241 billion. Buong daigdig. Statistics. Approximately. Now, ilang taon na ang daigdig ng panahon ni Noe? Approximately rin. Pag nag-research kayo, makikita nyo rin. Almost 1,656 years from the creation of Adam and Eve hanggang kay Noe, 656 years. Alam niyo po, anyang may kasala yung tao, kontoro darang rin tao, lalo nung ma-explode yung kasalanan. Habang dumarami ang tao, lalong nangamaga at dumarami ang kasalanan. 241. Pag binasa niyo yung Bible, alayang akiting gino na corrupt ka rin daw. All flesh. Ngayon, alam ba ng tao ng panahon na yun? Yes. Anong sinabi ng Diyos? Mag-warning ka, mag-warning ka, mag-warning ka, mag-warning ka, mag-warning ka, mag-warning ka. 120 years nag-preach si Noe. 120 years. Anong pinipreach si Noe? Anong pinapangaral? Ng tao ay mamuhay sa katuwiran. Kasama na din yung pagsisisi. At pananampalataya. Kaya yung problema. Kailanman ng Diyos, hindi niya gugunawin at lilipulin ang anumang lahi o lugar hanggat hindi niya binibigyan ng babala. Kung nanda ko ngayon nila, makasalanan niya ba yung sanlibutan? Tell me honestly. Di kayo bining magsalita. Marok na niya ito. Totoo. Grabe niya ito. Di kaya nang mismo magsalita kayo na. Wala naman doon. Ngayon, hindi na pinag-uusapan ng million. Billion na tayo. Ilang billion ang tao. Naku. Nakakalula ang bilang ng tao sa daigdig. 8 billion, 9 billion. Ngayon,
habang dumarami ang tao, makasalanan niya ba yung sanlibutan? Luwan mo na yung sarili mo. Talaga ba yung sarili mo? Alin yung sarili mo? Asalin sa inyo niya to. Kaya mo bang mamuhay ng matuwid, spiritual sa paningin ng Diyos? Ikaw lang, ikaw. Haganakin. Kubalo, nino nga masakay kayong Bible, kita mo kay Genesis, wala? Bible reading namin, di ba? Nabasa niyo ba yung asawa ni Lot? Binigyan ng babala ng Panginoon. Sa Sodom at Gomorrah ba, sunugin ng Panginoon yung asawa ni Lot? Sabi niya, ligtas ko kaya po, mukhang kaya pumunta ka nila, hindi nyo kaya pagkakataon, punta kayo yung mundo kaya. Ada ng angel, sige mulay ka, pakabilis mo. Hanggat nandiyan ka, hindi ko ibabagsak yung hatol. Takbo, run for your life. Takbo ka. Ano sabi ng Bible? Huwag kang lilingon. Putulin natin yung kasaysayan, di tumakbo sila. Dapat mamalagwa kayo ngayon yung panahon na hindi. Mamalagwa kayo kayong lalo. Oo, mamalagwa kayo. Mabagsak na yung ginuhin kaya nga ito. Parang kabila. Hindi ko sinasabi, hindi ko alam kailan. Pero, hindi ba ang tao ngayon mas marami at mas exploded ang kasalanan? Hali? Nalbihan ako ang gadget, nalbihan na kayo. Lantaran nga nila yung malakam. Balo yung vlogger nga eh. Yung politiko nga eh. Na, ordinaryong manako. Hindi ba ordinaryong nagsisilungaling? Akit mo rin babae nyo yun, mag-display lang. Huling natin lang yung display. Kanya. Siguro. Pastor, ikaw mabalo, nalbihan kayo. Hindi ko. Dadalan lang mo. Dalawin ko lang CDC. Ingay ang gadget at yung demonyo ka yan. Wala mo galang. Bakit pa rin yung espiritu, agyo mo, makasalakin nga ito. Yung gadget mo, dala na kayo, balayan mo yung kasalanan. Wala mo galang. Dahil mo ito. Wala. Buri-buri. Munta kayo mo. Malagad kayo po. No, buri ko sa limo ko yung hanggang at sika mo. Buri-buri. Ito kaya, hindi mo ta. Ito kaya yung oras, sasayangan mo yung oras mo. Nalayang isipan yung tawag ngayon yung kalimay nga tiyan. Nalayang kaladwa. Ay lili kayo. That's true. That's true. Amo kababo rin Christian ngayon. Amo kababo. Why? Yung magsalita yung Diyos karela. Spirituality, because of their carnality. They're the nominal Christians because of their understanding. Ano sabi dito ng Bible? Sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa, sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa dawong si Noe, dumating ang baha at nilipol silang lahat. Ganyan din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain, umiinom, bumibili, nagbibili, at nagdadanim, at nagtatayo. Subalit ang araw na umalis sa Sodoma si Lot, umala ng apoy ang asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. No! 30. Gayon din ng Let me finish this. Anong masama sa kumakain? Anong masama sa umiinom? Anong iibig doon? Magandang ko, sabi ko. Common interest in life. So, pakiasawa, alang judgment, alang readiness, alang spiritual. Hindi na iniisip yun. Walang judgment. Kain tayo, ito ang gawin natin, mamasyal tayo, kain dito. Walang masama sa kumain ng mamasyal. Kaya lang, may kaladwa mo. Ay, Diyos. Ay, spiritual. Muli na sabihin, mababali sa kapag-ingyato, mga aning kabiyayan mo, inisipan mo yung soul. Your soul. Siguro sabi ro, ang sama na ng daigdig. Pero siguro walang hatol. O ito. Ay nga, hindi kayo magsalita. Marok na nga ito. O, teka mag-ready. Marok na pala nga. Atulan niya yung Diyos yung sanlibutan eh.
Sabi yung marok na nga, totoo naman ito eh. Nakakita ko yan. Sabi ni Jesus Marioso, hindi katang gobyerno, katindi na. Pinilasak do rin yung institusyon namin, alang Supreme Court, alang Senado. May nga sa laula lang na. Pero mo, alang justice kang bansa. Eh, kaman dapat mo na bekareng politiko eh. Bakit na mo? Pulot. Ang sama ng Pilipinas. Eh, may kasalanan, dahil magboto. Sorry. Patakaw po yan. Hindi ka kasi nag-iisip, hindi ka nag-play. Wala ka talagang ganang yan. Duterte ko, Marcos ko, Duterte, Robredo ko. Oh boy. Wala may kasalanan. Pero ini anak pastor, involved yan naman. Kanya. Hindi magalit sa akin eh. Bremusa na, lahat na nangnanakaw. Yes. Alatang institusyon eh. Pero, that's supposed to be, kung ating kang laditisan dahil na Supreme Court. Fair na rin, supposed to be. Pero hindi na ngayon. Sino kakampi mo? Ating nakakakampi, yes, sumubot. Pero bakit ako napunta rito? Ito yung mundong ating ginagalawan. Ito yung bansa natin, Pilipinas. Kasama ba ako doon? Oh, yes. Ngayon, ano ang nakalimutan ng tao? Nagpatuloy sila sip-sipin ng sanlibutan, ng mga kaabalahan sa buhay, and they forget that Jesus is coming in a twinkling of an eye. Anyayin ulit na yung ginoyan. Ingisipan tao ang tingin ng briko, tingin. Eh, ako susumba. Papintura ko ng balengin eh. Isasabihan ko, huwag lang yan. Huwag niyong kalilimutan ang inyong relasyon sa Diyos. Why? Dahil binigyan ka ng pang-ulang. Wala pa ako sa text ko, Let's pray. Thank you, Lord, sa inyong paalala. Salamat sa inyong salita. Papasalamat kami sa inyo, Ama. Kahit kami nabubuhay sa daigdig ito ng makasalanan, ibinigay mo sa amin ang pangunawa, the Holy Spirit, upang kami ay makalakad na mayroong sikreto sa buhay na kayo nagtitiwala sa inyo. Salamat, Panginoon. Kaya dumating si Jesus sa mundong ito. Upang kaming lahat ay patnubayan sa aming maikling buhay sa daigdig na ito para makapamuhay sa buhay na walang hanggan. Lord, please renew our mind. Ilayo mo kami sa kasalanan. Ano man ang aming ginagawa, lagi namin iisipin na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan dahil kinahuli mo kami. Maraming salamat sa inyong biyaya. Ibinukod mo kami sa daigdig na ito at binigay sa amin this gift of understanding. Thank you. Salamat, Panginoon, hindi kami nagtsumatsamba sa buhay. Hindi kami nangangapa. Hindi binigyan mo kami ng katiyakan. Oh yes, Lord, marami pong pagsubok. Maraming bagay na hindi namin kaya unawain doon sa mga bagay na yun. Subalit, pinagtibay mo ang aming relasyon sa inyo. Gusto namin alalahanin ang katiyakan ito na siyang sinasabi sa 1 John chapter 5. Yes. Yes, we pray in Jesus' name. Pwede mo bang awitin natin, Marco? Yung I know whom I believe in.